Nakakita ako ng mga video ng mga langgam na gumagawa ng mga astig na bagay para mabuhay. Parang paggawa ng bangka sa baha gamit ang katawan nila o paggawa ng tulay para masalaki nila ang pugad ng putakti. Kaya naisip ko kung ilalagay ko ang mga langgam sa mga obstacle course. Gagawin din kaya nila ang mga yon? O baka hindi ganoon katalino ang mga langgam ko? Well, kumuha ako ng 1,000 langgam mula sa ant colony ko. Kaya, tingin ko, ito na ang perpektong pagkakataon para subukan sila sa unang challenge. Ang unang obstacle ko ay ito. Ang gagawin natin ay maglalagay tayo ng patay na insektong pagkain sa pinakailalim. At pagtapos ay pupunuin natin ito ng maraming buhangin para maging isang 2D na pugad na langgam. Mapapanood natin silang maghukay ng mga lagusan dito. At kung makikita nila ang pagkain, papasa sila sa challenge at lilipat sila sa susunod na obstacle na magiging mas mahirap pa. Sige, huwag na nating sayangin ang oras at simulan na natin. Wow, sobrang astig panoorin ng 1,000 langgam na magkakasama dito. Okay, syempre, agad na sinubukan ng mga langgam na umakyat sa mga pader para tumakas. Pero, marami din sa kanila ang nagsimula ng maghukay pababa sa gitna ng 2D na bahagi ng pugad. Naku, ang bilis nila. Sandali, may progreso na ba agad sa gilid? Kakapasok ko lang sa kanila rito at nakahukay na sila ng halos kalahating pulgada pababa. At kung titignan mo ang timelapse, makikita mo kung gaano kabilis silang magtrabaho. Parang maliliit na drill na naghuhukay ng maliliit na lagusan. Pero sa totoo lang, nakakapagod at matrabahong proseso ito kung saan bawat butil ng buhangin ay kailangang pulutin, dalhin sa ibabaw sa pamamagitan ng maliliit na butas. At pagtapos ay ihulog sa dulo ng buhangin. Medyo late na nung nirecord ko ito, kaya nagpasya akong matulog na lang at tignan kinabukasan ang progreso nila. Guys, kinabukasan na. Bumalik ako sa pugad ng langgam at ganito ang itsura nito. Bro, ano? 8 oras pa lang ang lumipas. Paano nakagawa ang mga langgam ng ganito? At hindi lang basta nakagawa ng mga lagusan. Naalala nyo ba yung patay na insektong nilagay ko sa ilalim? Well, masasabi nating nakita rin iyon ng mga langgam at mukhang dinagsayo ng buong kolonya at nagsimula na silang kainin. At dahil narating nila ang mga insekto, ibig sabihin ay naipasa nila ang unang obstacle. Binabati ko kayo guys. Ang bilis itong nangyari. Hindi ko man lang iyon nakuhanan sa camera. Pero ang susunod na challenge ay siguradong makukunan ng camera. Dahil ang susunod ay ang Tightrope of Doom. Oo, tama ang narinig mo. At kung nagtataka ka kung ano yun, aba, ito yun. Oo, kakailanganing maglakad ng mga langgam sa napakanipis na lubid na ito sa ibabaw na isang hukay na mayroong naglalagablab na mga apoy. Oh, kailangan ko palang patayin yun. Oh, mamamatay ka ba? Hindi, nagbibiro lang ako. Mga alaga ko talaga mga ito. Hindi ko gagawin yon, pero itatrap ko ang mga langgam dito sa ibaba sa pamamagitan ng paglalagay ng sobrang madulas na likidong tinatawag na fluon. Alam kong hindi mo talaga makikita ang bagay na ito dahil ito invisible, pero kapag sinubukan ng isang langgam na umakyat, madudulas lang ito ng tuluyan. At malapit na ninyong makita kung bakit astig ang hamong ito. Pero kung titingin kayo sa turi na pugad ng langgam, makikita ninyong may maliliit akong butas dito na natatakpan ng paper towel. Meron akong tubo, ibig sabihin, maaari ko itong ikonekta. Kaya, simulan na natin ang challenge na to. Halika na. Pagkatapos ikabit ang tubo, napansin iyon ng mga langgam at nagsimulang maglakad papasok. Masaya itong challenge na to. Dahil mga 10 segundo pa lang ang lumipas at pumasok na agad ang una nating langgam sa Tightrope of Doom. Ngayon, para malampasan ang challenge na ito, kailangan lang talaga ng mga langgam na maibalik ang isa sa mga paa ng insekto sa kabilang side ng tightrope. Di ako magsisinungaling, medyo kulang sa sigla ang simula nila. Dahil ang mga unang langgam na nakarating sa tightrope ay hindi tumawid. Parang umikot lang sila sa gilid nito, kung saan sila nadulas at nahulog. Oo, ano ba ang ginagawa nyo? Oo, halika na guys, ano ba ang ginagawa nyo? Pero may 1,000 tayong langgam. Kaya, inaasahan kong kahit isa man lang sa kanila ay tatawid sa tightrope kalaunan. Pero kahit mas marami pang langgam ang pumasok sa tangke, parang pare-pareho lang sila ng ginagawa. Hindi, nagbibiro lang ako. Sa tingin ko, kasalanan ko talaga ito at para mapatawid sila sa tightrope, may kailangan lang akong ayusin. Ang ginawa ko ay nagdagdag ako ng 2 piraso ng tali para maging medyo makapal ito at mas ligtas ang pakiramdam ng mga langgam kapag tatawid sila. Pinahitan ko din ito ng insect jelly food para mangamoy jelly ito at sana ay mahikayat sila nitong maglakad. Ngayon, gumana ito sa paraang gusto ko mangyari. Dahil sa loob lang ng 1 minuto, ang mga unang langgam ay nagsimula ng maglakad sa lubid at dahan-dahan siniyasat ito.
Habang lumilipas ang oras, parami ng parami ang mga langgam na nagsimulang maglakad dito. At medyo nakakatawa talaga dahil minsan ang mga langgam ay literal na nakabitin lang sa mga paa ng isa't isa. Hindi masyadong magaling ang mga langgam na ito sa pagsasagip ng kanilang mga kasama. Pero hindi nagtagal, ang unang naming matapang na langgam ay nakarating na sa dulo ng lubid. Hindi pa ngayon kalahati ng hamon dahil kung matatandaan nyo, kailangan nilang magdala ng paa ng insekto pabalik sa panig ng kanilang tangke. At mukhang hindi sila masyadong interesado doon dahil binabaliwala lang nila ang mga yon. Naghintay pa ako hanggang mas marami pang langgam ang makarating sa kabilang panig. At isa nga sa kanila ay nakarating at tila interesado siya sa mga paa. Lumapit siya at nagsimulang kagatin to. Pero kung di mo napansin, medyo malaki ang paang ito para mabuhat niya. At sa kung anong dahilan, kahit na napakaraming langgam ang nakarating sa panig na to, wala ni isa ang tumulong sa kanya na ilipat ang paa. Pero may misyon ng langgam na to. Alam niyang kailangan niyang magdala ng paa pabalik sa kolonya. Kaya ang ginawa niya ay lumapit siya sa mas maliit na piraso na kaya niyang buhatin. At ginawa niya yon. Hindi ito sobrang epektibo pero sa teorya ay kaya niyang malampasan ang balakid na ito para sa kolonya kung tama ang diskarte. At tama nga ang ginawa niya dahil dumiretso sa salubid. Muntik pa nga mahulog sa isang pagkakataon pero sa huli ay naligtas niya ang sarili niya. At nagsimulang tumawid ang langgam sa lubid habang may kagat-kagat na paa ng insekto. Naku po, mga kaibigan, totoong astig to. Sinusuportahan kita bro. Ibig ko sabihin malayo pa ang lalakarin mo pero grabe. Di okay ang performance sa mga langgam sa puntong ito. Nakita ninyo kung gaano karami ang nahulog sa hukay. Ang isang ito, isa siyang ganap na alamat. Wala ni isa sa 1,000 langgam ang nagpasyang tulungan siya. Ginawa niya ito ng mag-isa at binabaliwala ang anumang langgam na humarang at humadlang sa kanya. At nakarating ang langgam sa pinakadulo ng lubid, kung saan siya ay umakyat sa plataporma upang makumpleto ang balakid. Napakagaling ng langgam na to. Seryoso. Kailangan ko siyang pangalanan. Sa tingin ko, tatawagin ko siyang Anthony. At malamang ay hindi na natin muling mahahanap si Anthony dahil magkakamukha naman talaga silang lahat. Mag-spam kayo lahat ng W sa comments para kay Anthony. Astig. Dahil nalampasan nila ang balakid, ibibigay ko sa kanila ang mga paa bilang gantimpala. Salamat Anthony. Sana mag-enjoy ka. Ibinalik ko lahat ng mga nalaglag na langgam sa 2D na pugad nila. Handa na ang kolonya para sa ikatlong challenge. Sobrang excited ako dito. Kakailanganin ng mga langgam na pasukin ng 1 volt. Yap, tama ang narinig mo, 1 volt. Literal akong gumawa ng DIY na bank vault gamit ang papel na alam kong mabubuksan ng mga langgam. Makikita ninyo na maayos naman ito. Medyo kahawig ng totoong vault. At saka, astig ito dahil talagang bumubukas ang pinto. Kaya, napuno ko ang bank vault na ito ng napakaraming buto. Marami akong inilagay na buto dito dahil mukhang mga buto ang paboritong pagkain ng species ng mga langgam na to. Kaya, sana dumugi nila to. Meron din akong hot glue gun, kaya maaari kong isara ng mahigpit ang pinto ng vault. Kailangan medyo challenging ito. Lagyan ko lang ito ng kaunting pandikit. Ayos. Ganyan nga. Nakasara na yung vault gamit ang pandikit. Kaya, tignan natin kung makukuha ng mga langgam ang laman nito. Magiging napaka-interesting panoorin ito. Kaya ilalagay ko lang to dito. Agad na inakyat ito ng mga langgam at siniyasat nilang maigi para masigurong hindi ito banta sa kanila. Agad din nilang nalaman na hindi ito banta. Marami sa kanila ang gumamit nito bilang hagdan palabas ng kulungan. Pero hindi yun maganda. Sa ngayon ay mahigpit pa ring nakasara ang vault at tingin ko ay hindi pa din alam ng mga langgam na may mga buto sa loob nito. Kaya wala talagang masyadong nangyaring exciting. Okay, hindi ito naayon sa plano. Kukunin ko na lang ang kahong ito at itatabi. Oh, wala namang nadurog na langgam. Okay, at pagtapos, pupulutin ko ang lahat ng mga langgam na nahulog. Naibalik ko ang lahat ng mga nalaglag na langgam sa pugad. Hindi yun gumana, pero expected ko na din talaga yun. Kaya naman, naisip ko ang bagay na to. Isa itong baso ng tubig at isang malaking tasa ng asukal na ibinuhos ko sa tubig. Pagkatapos, hahaluin ko sila para makagawa ng tubig na may asukal na gustong-gusto ng mga langgam. Gamit ang paintbrush na ito, sasawsaw doon at pagkatapos ay papahiran ko ang ating vault. Hindi lang maglalasang asukal ang vault na to, kundi mapapalambot din ito ang vault na gawa sa papel. At sana, mangunguya ito ng mga langgam at makalusot sila sa loob para maabot ang mga buto. Literal na binabad ko lang ang vault na ito sa tubig na may asukal at nang hindi nagsasayang ng oras, inilagay ko agad ito sa pugad. Sige mga langgam, tignan natin kung anong gagawin nyo.
Mas naging interesado ang mga pangyayari dahil mas marami pang langgam ang mas lumapit. Pagkatapos umakyat ng mga langgam sa vault ay bigla na lang silang tumigil ng tuluyan. Yon ay dahil dinidilaan nila ng husto ang lahat ng asukal sa papel. Oo, hindi talaga yun yung naisip ko. Akala ko ay gugustuhin nilang nguyain ang papel at hindi lang dilaan ito. Maraming langgam ang nakatikim ng asukal ng vault. Gayunpaman, wala kahit isang langgam ang nagsubok kagatin at buksan ang vault hanggang sa sandaling ito. Hanggang makita ko ang butas na ito. Bigla na lang may isang langgam na lumapit at pumasok. At oo, may isang langgam na nasa loob ng vault na ito kasama ang napakalaking jackpot ng mga buto. Hindi ko alam kung paano nagkaroon ng butas dito. Siguro dahil sa pagkabasa ng tubig na may asukal o kung ano man. Grabe, astig yon. Sa tingin ko, natapos na ng mga langgam ang obstacle. Alisin muna natin lahat ng langgam sa safe na to. Nang mahulog na ang mga langgam, binuksan ko ang vault para tignan kung talagang nakapasok sa loob ang langgam na yon. At gaya ng nakikita ninyo, talagang nakapasok nga siya. Walang kaalam-alam ang kolonya mo kung gaano kalaki ang naitulong mo sa kanila. Sandali, isipin nyo kung si Anthony ito, yung parehong langgam na nakatapos sa obstacle course. Sobrang lupit siguro nun. Ibinuhos ko ang buong tumpok ng loot mula sa vault sa pugad ng mga langgam at nagantimpalaan ang mga langgam sa dami ng pagkain na natanggap nila. Pero itinabi ko ang pinakamalupit na obstacle para sa huli upang malaman kung gaano katalino ang kolonya. At ito ay the floor is lava. Oo, the floor is lava. At sa kabutihang palad, naitayo ko na ito. Ito ang huling obstacle at maaring nagtataka kayo. Very green. Nasaan ang lava? Ang lava ay ang mga pulang guhit na ito sa sahig. Ang mga ito ay sobrang madikit na mga piraso ng tape at kung susubukang lakaran ito ng mga langgam, tsak na didikit sila. Kung gusto ng mga langgam na makarating sa strawberry sa dulo ng obstacle, kakailangan nilang gamitin ang isa sa 3 kasangkapang ibinigay ko sa kanila. O baka gumawa sila ng tulay gamit ang sarili nilang katawan. Gayunpaman, gusto kong masiguro na karamihan sa mga ito ay talagang sasali. Kaya, isa-isa kong kinuha ang bawat langgam sa pugad at nilipat sila sa lalagyang ito. Sinubukan kong damihan pa yung kuha, pero ang iba sa kanila ay nasa pinakailalim na. Ang next step natin ay isali na sila sa tangke. Pero bago yun, gusto ko lang sabihin na talagang napakaganda ng Terry Green merch. Palagi ko itong sinasabi. Pero seryoso, mayroon kaming ilang astig na stuffed animal. Gusto ko lang kayong paalalahanan na kung gusto nyong makuha ang mga ito bago ang Pasko o bago matapos ang taon, bilihin nyo na ito agad para mapadala kagad namin. Maraming salamat sa inyong suporta. Balikan tayo sa huling challenge. Hindi na ako nagsayang ng oras at binuhos ko ang mga langgam. Kung mapapansin nyo, medyo binago ko ang disenyo. Pinalitan ko ng mas malagkit at mas makapal na tape para matyak na hindi basta-bastang makakatawid ang mga langgam. Tignan natin kung paano nila ito haharapin. Tulad ng inaasahan, marami sa mga langgam ang agad na lumapit sa tape at bahagyang dumikit. Babantayan ko ang mga langgam habang ginagawa nila ito. At kung may makita akong sobrang nadikit, pupulutin ko sila gamit ang tiyane at ibabalik sa simula para hindi sila permanenteng madikit at masaktan. Para makatawid, binigyan ko ang mga langgam ng iba't ibang kasangkapan, gaya ng tumpok ng lupa, ilang piraso ng tali, at mga tipak ng kahoy. Tignan natin kung gagamitin nila ang mga bagay na ito para makatawid sa kabilang banda ng tape. Sa unang tingin ay parang di nila ginagamit ang mga bigay ko. Pero pag tinignan mabuti, unti-unti na nilang tinutulak ang mga butil ng mga lupa para makagawa ng tulay. Kung patuloy nilang palalakihin ang tulay na ito, makakatawid sila ng walang anumang problema. Pero pansin ko na may isang langgam na naglalakad sa tape at halos nakarating na sa dulo. Wala talaga akong ideya kung paano nagawa ng langgam na to na baliwalain ang tape. Siguro, sobrang lakas ng mga paa niya. Dahil nakarating siya sa dulo kung saan medyo nahirapan siyang alisin ang sarili niya mula sa tape. At wow, nalampasan ng langgam na ito ang balakid. Naku bro, hindi ko man lang nakita ang langgam na to, pero nalampasan niya ang balakid. Sa tingin ko, patas naman yun. Magaling bro. Bakit kaya sa nakaraang 3 balakid ay isang langgam lang ang nagligtas sa buong kolonya? Pero gayon pa man, kailangan kong alisin ang lahat ng mga ito sa tape para hindi sila masaktan. Nalipat ko silang lahat sa isang lalagyan at ligtas na naibalik sa kanilang pugad. Dahil nalampasan nyo ito, bibigyan ko kayo ng strawberry. At dahil nalampasan ng mga langgam ang lahat ng balakid, bibigyan ko sila ng bagong pugad. Mas compact lang ito at may cool na outworld sa itaas. Tingin ko ay mas angkop ito para sa kanila.
Sana ay naaliw kayo at may natutunan kayong bago tungkol sa mga langgam. Tandaan nyo ang Terra Green merch. Kailangan ninyong umorder agad kung gusto niyo itong matanggap bago ang Pasko o bago matapos ang taon. Sa tingin ko ay napakaastig ng video ito. Nagpapaalam si Jet sa lahat. Ano Jet? Magpaalam ka, Jet. Okay, bye-bye.